Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan nito ni Kaloy. Nangyari ito taong 1986. Walang eksaktong lugar. Surigao del Norte. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Nang naganap at naranasan ni Kaloy ang makipaglaban para sa kanyang buhay at maging sa mga taong naging kakilala at kaibigan na rin nito. Sa isang bayan na hindi abot ng karamihan dahil na rin sa medyo malayo ito sa kabayanan at naninirahan ang binatang itago nating si Kaloy. Tanging ang mga naiwang alagang aso lang niya ang kasama niya sa isang maliit na kubo na nakatirik sa gitna ng gubat. Bata pa lang noon si Kaloy nang makasanayan niya na ang mamuhay para sa kanyang sarili dahil simula nang siya ay magkaisip ay wala na itong nakamulatan na mga magulang. Namuhay siya para sa kanyang sarili. Pinasok ang lahat ng uri ng trabaho para lang makaraos sa pang-araw-araw. Mabuti na lang at may mabubuti pa ring puso na nag-aabot sa kanya ng pagkain. Sariling sikap din niya na maitayo ang simpleng kubo nito. Sa pinagkabit-kabit na pawid ay meron na itong masisilungan. At ngayon nga ay ganap ng binata si Kaloy, kaya marunong na siyang humarap sa hamon ng buhay. Isa naman siyang tindero sa maliit na pamilihan sa lugar nila. Minsan ay sumasama ito sa pangunguha ng iilang palay sa bukid. Kasama naman si Benjo, ang matalik nitong kaibigan. May maliit na bukid kasi ito, kaya minsan ay tumutulong siya sa mga ito para na rin dagdag sa pang-araw-araw niyang gastusin kahit na mag-isa lang naman siya sa buhay. Isda kayo dyan. Sariwa ho ito. Bagong hango lang sa daungan. Ale, bili na kayo, murang-mura lang po. Alok ko naman noon sa mga tao, kabaryo. Hoy, Kaloy, bigyan mo nga ako ng 1 kilo. Mamaya nga pala punta ka sa bukid. Ipapaanin na kasi yun ni Itay. Tapos yung kalabaw nga pala namin parang may sakit. Wika dito ni Benjo. Tumango naman ako noon, kabaryo. Saka ko rin tinanong kung naano yung kalabaw nila. Ang sagot sa akin ni Benjo ay parati daw matamlay at ayaw kumain. Tingin daw nila ay baka may nakain na kung ano o meron itong malubhang sakit. Hinilo ko na ang isda na nais bilhin ni Benjo. Kaya naman dahil na rin sa hindi naman siya iba ay dinagdagan ko na rin ang isda para sa kanila ng tatay niya. Total naman ay minsan libre na nga ako ng bigas kada umaani sila ng palay. Nagpaalam na rin sa akin si Benjo. Saka pinaubos ko na lang ang iilang isda kong tinda dahil pupunta ako sa kanila para tumulong sa pag-aani. Inabot rin ako ng 8:00 ng umaga sa pamilihan dahil wala namang gaanong namimili. Marami rin kasi kaming nagtitinda, kaya swertihan lang talaga kung makaubos ako ng mabilis sa loob lamang ng ilang oras. Pag uwi ko naman sa aking maliit na kubo ay nagpalit na ako ng damit. Saka ako umalis muli. Binigyan ko naman ng iilang piraso ng isda ang alaga kong aso, kaya nagpatuloy na akong muli na magtungo sa bukid nila Benjo. Naabutan ko nga sila doon habang isinusuga ni Benjo ang kalabaw nila. Hinipo ko pa nga ito dahil ang sabi nga ni Benjo ay matamlay daw ito. Pero parang hindi naman. Panay pa nga ang hampas ng buntot nito. Nang umugong ang treser para giikin ang mga bailita ay biglang nagwala ang kalabaw nila.
Nagtatakbo ito at nanuwag ng mga tao na naroroon, kaya ang ginawa ko naman, sinubukan kong hilahin ang tali nito para mapatigil, kaso talagang natakot yata sa tunog ng makina. 3 ang nasuwag nito, kaya ginawa ko ang lahat para mapatigil ito. Nang bigla kong mapansin na may nahulog mula sa bibig nito na parang ang kumikislap pa, kaya nang lumayo doon ang kalabaw ay pinulot ko na ito at sakto naman ang makuha ko ang tilang ngipin ay patungo sa aking direksyon ng kalabaw. Narinig ko pa ang iilang hiyawan ng mga naroroon dahil nataranta din sila sa pagwawala nito. Napalunok naman ako ng matindi at dinakot ang napulot kong ngipin na galing mismo sa kalabaw. Tila nagalit ito dahil hawak ko ang nahulog niyang ngipin. Balak marahil nito na balikan yon at kainin, pero dahil sa takot ay sinuntok ko ito kahit na alam ko namang imposible na tablan ito ng kamao ko. Singhapan ng mga naroroon ang aking narinig. Maging ako ay nagulat, kabaryo, dahil hindi ko inasahan na makakatulog ang kalabaw dahil sa isang suntok ko lang. Tumakbo naman si Benjo para kamustahin ako kung may masakit daw ba sa akin. Iling na lang tuloy ang nasagot ko dahil na rin sa pagkabigla at takot. Nilapitan din ako ni Kadante, ang tatay ni Benjo. Saka ko ipinakita ang nakuha ko mula sa kalabaw nila. Kinuha naman iyon ni Kadante at manghang-mangha itong napabalik ang tingin sa akin na hindi ko naman alam kung ano at para sa ngipin na yon. Maging si Benjo ay nagulat din. Kaya naman tinanong ko kung bakit bigla na lang nahulog ang ngipin ng kalabaw. Tay, ngipin ng kalabaw natin yan, hindi ba? Kaya ba ayaw niyong kumain? Tanong naman dito ni Benjo kay Kadante. Isa lang ang ibig sabihin nito, Benjo. Si Kaloy ang napili ng mutya para siya ang magtanga nito. Tugon naman dito ni Kadante. Mutya po? Ibig sabihin, mutya ng pangil ng kalabaw? Anong may dudulot niyan, Kadante? Natatarantang tanong ko naman dito. Parehong napatingin sa akin ang mag-ama. Ang sabi pa ni Kadante ay ako daw ang napili nito. Dahil kung isa daw sa kanila ang bibigyan nito ay sana raw matagal na itong nahulog mula sa bibig ng kalabaw nila. Pero tila ako daw yata ang hinihintay nitong pagkalooban. Sinalat ni Kadante ang kanilang kalabaw at nasabi nitong buhay pa raw. At dahil sa lakas ng suntok ko, kaya naman ito nakatulog. Bilin pa ni Kadante, naingatan ko raw ang mutya ng ngipin ng kalabaw dahil iba yung lakas raw ang dala nito para sa isang taong magtatanga nito. Ang sabi pa dito ni Kadante, mabuti daw na nakuha ko ang ngipin dahil kakainin lang din daw yon, kaya swerte ko raw talaga. Dahil naman sa nangyari ay naantala ang pag-aani. Saglit na natigil ang ingay sa paligid at nagpalipas pa ng ilang oras para ipagpatuloy ang ginagawang pag-aani. Hanggang sa nagkamalay na ang kalabaw at tila ba walang nangyari. Tuloy lang ang trabaho hanggang sa matapos iyon ang alanganing oras na. Medyo inabot na kami ng dilim doon sa gitna ng bukid. Pero nanatili ako doon para naman tulungan sila Kadante at Benjo na mag-uwi ng ilang sako at gamit nila sa bahay ang mga ito. Paalis na kami nang biglang umihip ang malamig na hangin. Mula naman sa aming kinatatayuan, 3 ay naaninag ko na may nakatayo doon na isang nilalang na hindi ko batid kung ano ang uri. Nagtaka naman ako dahil hindi naman ito nangyayari sa akin dati. Na merong maaninag sa dilim
Kakaiba ang naging pakiramdam ko, kabaryo, ng mga oras na yon. Kaya ang tanong ko sa dalawang kasama ko, kung may nakikita rin ba sila. Kadante, Benjo, nakikita nyo bang nakatayong yon? Malayo sa ating kinatatayuan? Tanong ko naman dito sa dalawa. Nasaan ba, Kaloy? Wala naman ah. Alam mo, baka gutom ka na. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Sagot naman dito ni Benjo. Makiramdam ka, Benjo. Hindi nagbibiro si Kaloy. Nakikita at nararamdaman ko rin ito. Tugon naman dito ni Kadante. Nagtaka rin si Benjo at hinanap kung totoo nga bang may nakatayo mula sa di kalayuan. Nagkamot naman ito ng ulo dahil wala siyang nakita. Kaya nagpatiuna itong maglakad sa amin ni Kadante. Kaya nang nakakailang hakbang pa lang siya ay biglang naglakad ang nakikita kong nilalang na nakatunghay sa aming tatlo. Tinawag ni Kadante si Benjo para huminto, pero huli na dahil tinamaan na ng liwanag ng buwan ang nasa aming harapan. Nangilabot at napaupo naman si Benjo dahil nakita nito ang itsura ng nilalang. Isang nakakatakot na aswang ang aming nakitang tatlo. Naglalaway ito kaya halos maiyak ito dahil sa takot. Dahan-dahan na nakatayo si Benjo saka tumakbo ng mabilis sa likuran namin ni Kadante. Ang anyo nito mula sa pababa ng katawan ay tao, pero ang ulo naman nito ay parang sa baboy ramo. Ang sabi ni Kadante ay isang uri daw ito ng aswang na kung tawagin ay aswang na motog. Lalaking aswang at ang kaagapay raw nito ay ang babaeng bangkilan. Lalaking anyo ito sa umaga at ganito raw ang anyo nito sa gabi. Nakakatakot dahil sa taglay nitong wangis. Kung iba-iba lang siguro ang makakakita dito ay marahil hindi na aabutan ng liwanag. Pero mabuti na lang at tatlo kami kaya hindi ako natakot kung aatake man kami. Dinampot agad ni Kadante ang isang lingkaw na may matalas na talim. Ang sabi niya ay huwag kaming lalayo at baka marami pa sa buong paligid. Yumuko naman ito at walang ano-ano mabilis itong tumakbo patungo sa direksyon naming tatlo. Hugot ng mga pasyok ng palay para ibato sa papalapit na aswang na motog dahil mukhang hindi naman kami nito sasantuhin. Kaya ang ginawa ko ay nagtapang-tapangan ako at ako mismo ang kumuha ng hawak na lingkaw ni Kadante. At nang nakalapit na sakin ang motog ay hinalipaw ko siya nito. Nasugatan naman ang aswang sa braso na hindi nito inaasahan. Mag-ingat ka, Kaloy. Matatalas sa mga kuko niyan. Benjo, tumayo ka. Wika naman dito ni Kadante. Natatakot ako, Itay. Diyos ko, totoo ba itong nangyayari sa ating tatlo dito sa gitnang bukid? Tugon naman dito ni Benjo. Huwag kang magpakita ng takot, Benjo. Baka mas lalong manggigil sa atin yan. Saway ko naman sa aking kaibigan. Nakinig naman ito sa akin, kabaryo. Dahil pinigil niyang magsalita at naghanap din ng maaari niyang gamiting pangdepensa. Tila nakatunog naman ang aswang na yon, kaya imbis na sumugod itong muli ay umatras na lamang. Nagtaka pa kami dahil hindi naman inasahan na may umaatras palang aswang. Luminga pa kami sa paligid kahit na madilim at ilang minuto muna kami doon na tumigil bago umuwi. Nagpasya kami na wag munang ipagsabi ang aming nakaengkwentro. Umuwi rin ako noon sa bahay dahil may kasama rin naman akong alaga doon. Naabutan ko pa itong gising at tila ako nga ang hinihintay nito. Nag-init na lang ako ng tubig saka nagkape bago nagligo dahil ang bigat ng pakiramdam ko dahil marahil sa pagod at antok.
Kinuha ko naman ang nasirang pagkain ko mula pa sa umaga. Saka ko ito ibinigay sa aking aso na walang tigil kakatahol. Gutom ka ba? Sandali lang Masyado akong pagod ngayon Usal ko pa noon sa aking sarili. Inabutan ko ito ng isang pirasong kamote na pinakuluan ko matapos akong magkape. Natigil lang ito dahil doon. Nagutom nga pala. Matapos akong makapaligo ay natuon ako sa pangil ng kalabaw. Ginawan ko ito ng tela para gawin isang kwintas. Habang abala ko noon sa pagsusuot ng tali ay parabang may tumatawag sa aking pangalan. Bago ko naman silipin ay tinapos ko muna ang aking ginagawa at nang malagyan ko ito ng tali, isinuot ko na rin. Lumabas naman ako mula sa aking kwarto at tinungo ang pinto palabas. Bala ko sanang buksan agad yun nang maisip ko na gabi na. Sino kaya ang tatawag sa akin gayong wala naman akong kapitbahay? Umatras ako ng bahagya sa pinto dahil iba ang pakiramdam ko. Parang uminit yung mutya na suot ko, kabaryo. Humagilap naman ako ng isang matigas na bagay para panlaban kung ano ang pakay nila dito sa aking lugar. Nakuha ng aking paningin ang isang tabak at yun na lang ang tangi kong gagawin. Paglabas ko ay wala naman tao o kahit anong hayop ngayon. Pero sigurado ko na may nagmamatiyag sa akin kahit na di ko ito nakikita. Biglang humangin nun. Kaya naman tinalasan ko ang aking pakiramdam. Dahil baka maisahan ako nito at maging ako ay mabiktima rin. Ilang oras din akong nasa labas pero wala namang nangyari. Kaya naman nagdesisyon na akong bumalik sa loob ng aking kubo. Kinabukasan noon, kabaryo, ay balik ulit ako sa pagtitinda. Abala ako sa pagsasaayos ng aking malilikot na isda. Nang dumating naman ang isa sa mga suki ko, halos hilahin ko na ang oras para makatapos na. Dinig ko pa ang kwento ng isang babae na namimili ng tinda kong isda. Ang sabi naman nito ay may nawala na naman daw na lalaki kagabi. Kaya naman napatigil ako sa ginagawa at nakinig sa ale na bumibili sa akin. Tinanong ko naman ito kung araw-araw ba ay may nawawalang lalaki at kailan ba ito nangyari. Ang sagot naman nito, kabaryo, ay pangalawang beses pa lang daw ulit. Noong nakaraang linggo daw kasi ay nangyari din yon at hindi pa rin daw umuuwi ang naunang nawala. Dagdag pa dito ng ale na hindi raw naniniwala ang iilan na meron talaga sa paligid. Panay lalaki daw yata ang biktima. Naisip ko na rin na bakit kaya kailangan na mag-ingat kami. Linis dito, walis doon ang aking ginawa. Nang matapos ko at naubos ng mabilis ang isda kong tinda, pansamantala ay pinayuhan na ang ilan sa nakikinig doon habang namimili rin sila. Medyo mataas na ang sikat ng araw nang makauwi ako sa aking maliit na kubo. Nagluto lang naman ako ng konting isda na natira para sa akin sa maghapong yon. Saka na ako nagsibak ng kahoy sa harapan. Malakas naman ang hangin kaya tamang-tama lang yon para matapos ko yung aking sibaking panggatong. Nang magdidilim na ay kagad na akong kumain at nagsarado na ng bintana at pinto. Pero sadya talagang marami ang matitigas ang ulo sa aming lugar. Kung kaya napapahamak dahil na rin hindi sila marunong makinig. Pero ako ay nanatili sa aking maliit na kubo. Hanggang sa igupo ako ng antok. Pero habang nasa kalaliman na ang gabi ay hindi ko talaga hawak
ang isip ng ilang tao. Isang sigaw ang nagpadilat sa aking pagkakahimbing. Nagulat naman ako dahil saan nagmula yon at bakit may sumigaw. Edis oras na ng gabi. Tumayo naman ako at nagsindi ng ilaw sa loob mismo ng kubo gamit ang luma kong gasera. Hinintay kong muli kung may sisigaw pero walang naulit na pagsigaw. Nagkamot pa nga ako ng ulo dahil naistorbo lang ako sa pagkakatulog. Bumalik naman ako sa higaan at hinayaan ko na lang na nakasindi ang maliit kong gasera saka natulog muli. Nagising ako noon kabaryo na maliwanag na sa labas. Kaya naman hindi tuloy ako nakababa ng maaga para umangkat ng paninda kong sariwang isda. Naisip ko na baka bukas na lang. Ngayon ay magpapahinga muna ako. Gumawa nga ako ng sarili kong kape at nang makapagtimpla ay lumabas ako saka naupo sa isang malaking bato doon. Maya-maya pa ay nakita ko naman si Benjo na tumatakbo papalapit. Kaloy, buti nandito ka. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Hingal na panimula nito. Tungkol ba saan yan at dinayo pa ako dito ng ganito kaaga? Anong problema at humahangos ka? Tanong ko naman sa kanya. Napahawak naman ito sa kanyang dibdib dahil na rin sa pagod kakatakbo. Hinintay ko muna itong makabawi ng hangin sa kanyang dibdib at nang umayos na ay sa kanya sinabi ang balita. May natagpuan daw sa bandang kakawian na katawan ng tao. Laslas ang leeg at walang mga laman loob. Nakahubad pa nga daw kaya mas lalo naman akong naguluhan kay Benjo. Nagtataka nga rin daw ang iba kung bakit ito walang saplot ng matagpuan. Ang sabi ko naman kay Benjo ay kung bakit kailangan pa niya sa akin na sabihin yun. Kaya naman huminto muna ito saglit bago ko tuluyang sinagot. Dahil daw may mutya ako ay dapat na makipagtulungan ako para mahuli ang gumagawa nun. Ang sagot ko naman kay Benjo, hindi ko naman alam kung papaano makipaglaban. Sabi nito ay madali lang daw kung nanaisin ko. Mukhang napasama pa nga nang nakuha ko ang ngipin ng kalabaw na yon. Niyaya ko naman muna ito sa loob ng aking kubo para magkape. Hindi ako makakapagtinda dahil tinanghali ako ng gising. Itinuloy muli ni Benjo ang pagkukwento kahit na hindi naman ako interesado. Wala akong alam kung paano makipaglaban at isa pa, gusto ko lang ay tahimik na buhay. Aksidente lang siguro na napunta sa akin ang ngipin ng kalabaw. Matapos nang malaman ko ang nangyari, ay sabay na kami ni Benjo na bumaba sa bayan at doon ko pa nga nalaman na pangatlo na palang biktima ang natagpuan kanina. Ang dalawa ay hinahanap pa. Ano, Kaloy? Pag-isipan mo. Wika naman sa akin ni Benjo. Pag-isipan ko muna dahil hindi naman tao ang haharapin natin, Benjo. Hindi biro ito. Sagot ko naman sa kanya. Tumango lang siya habang nakikinig kami pareho sa mga kwentuhan at bulungan sa paligid. Hanggang sa isang ale ang sumigaw dahil kagabi raw ay may isang tila halimaw na nagpakita sa kanila malapit sa pinto ng kanilang bahay. Kaya nagkatinginan kami ni Benjo nang sabihin iyon ng ale na halos maputol na ang litid ng ugat nito sa kanyang leeg. May ulo raw ito gaya ng sa baboy ramo at ang katawan daw ay para sa tao. Naisip ko na ang dami palang mga aswang dito pero bakit ngayon lang sila nagpapakita? Buntong hininga na lang ang naisagot ko habang pinagmamasdan ang ale. Natakot na merong pa naman daw siyang mga kasamang bata kaya mabuti daw
at nawala ito kagad. Kaya naman nag-isip ako ng mabuti dahil bakit sa akin iaatas ang mutya. Marahil ay tama si Benjo. Baka dapat nga na tumulong ako para mawala ang takot ng mga kababayan ko sa aming lugar. Hanggang sa nakauwi na ako sa bahay, ay yun pa rin ang laman ng aking isipan. Kumuha ako ng makunat na kahoy at kinayas ko ito para magkaroon ng tulis sa magkabilang dulo. Naging abala naman ako buong araw. Nakagawa ko ng 3 buho kung tawagin ng ilan. Sumapit ang gabi. May kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may nakabantay sa labas ng aking kubo at ang suot kong ngipin ng kalabaw ay bigla na lang itong uminit. Kaya naman napahinto ako sa aking balak na gawin. Nakiramdam ako na kahit narito pa rin ako sa loob ng kubo, hindi ako mapakali kaya kinuha ko ang isang buho at dahan-dahan na naglakad patungo sa entradang pinto para buksan ito. Sumalubong naman sa akin ang malamig na hangin kaya inikot ko ang aking paningin para suyurin ang labas. Nakita ko naman ang isang bulto na malamang ay hindi tao. Naglakad ito para masinagan siya ng liwanag ng buwan. Hindi na ako nagulat dahil ramdam ko na kakaiba ang presensya nito. Tumayo naman ako sa harapan nito at hindi ko ipinakita na kinakabahan ako dahil baka mas mahalata nito ang takot na nabubuo sa kaloob-looban ko. Umangil naman ito ng nakakabingi kaya mas lalong lumakas ang hangin sa buong paligid. Kaya naman ang ginawa ko ay huminga muna ako ng malalim at inisip na kaya ko ito, ano man ang mangyari sa mga sandaling yon. Anong kailangan mo? At bakit nandito ka sa aming lugar? Sino ka? Tanong ko naman dito. Bakit? Matagal na kaming naririto at nananahimik. Pero dahil naramdaman namin na may kakaiba sa'yo ay dapat lang natapusin ka. Kami lang ang dapat na maghari dito. Mahabang wika naman dito ng lalaki. Wala kaming ginagawa sa inyo, kaya huwag kayong manggulo. Bakit hindi kayo lumipat ng lugar? Sa bundok o kaya sa gubat? Muli ko namang tanong sa kanya. Bakit naman namin gagawin yon? Mas maraming pagkain dito. Turan naman dito ng aswang. Kumilos ito at napakabilis niya. Nabigla pa ako sa biglaan niyang pagkilos. Pero nang makabawi ako, ay inumang ko agad ang hawak kong buho. Sinugod naman ako nito pero nagulat ako noon, kabaryo, dahil nakaya ko siyang pigilan. Maging ito man ay nabigla dahil nagtaka pa ito nang hindi ako tumilapon gaya ng nais nitong mangyari. Kaya naman gamit ang aking siko ay madiin at mabigat ko siyang inatake sabay sipa sa kanyang muka. Ito ang tumilapon dahil sa lakas ng tangan kong mutya. Sumadsad ito sa lupa at nang makabangon ay gano'n na lang ang gulat ko. Napuno ito ng sugat sa muka at katawan. Nasabi ko noon tuloy sa aking sarili na gano'n pala talaga kalakas ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Nanatili muna itong nakatayo. Saka ko muling inatake. Kaya naman ginamit ko ang buho upang ihampas sa katawan nito. Nasangga niya ang aking pagtira at ang isang kamay nito ay tumama sa mukha ko kaya nakaramdam naman ako ng hilo sa lakas ng dagok nito sa akin. Hindi ko napaghandaan ang pag-atake niyang yon. Parang umikot ang paligid ko ng mga sandaling yon. Kaya naman nakita ko sa mukha ng aking katunggali na nasiyahan ito sa nangyari. Pero hindi ako magpapadaig. Kumilos itong muli at dahil kailangan ko siyang tapatan, ay ginaya ko naman ang estilo ng kanyang pagsugod. Umiwas ako
kung paano ito umatake at nabasa niya kung ano ang aking ginagawa. Kaya naman tila naiinis pa nga ito. Hinawakan ko naman ng maigi ang buhok at nang makalayo ako dito ng bahagya ay doon ko siya pinalo kaya natamaan ito sa kanyang likod. Hindi pa siya nakakabawi sa ginawa ko ay muli ko itong hinampas sa ulo. Naputol ang buhos sa ulo nito dahil sa sobrang tigas. Pero halata mong nasaktan dahil nagdugo at nabiyak ang kanyang noo. Mabilis naman akong tumakbo patungo sa loob ng kubo saka ko kinuha ang dalawang natira. Paglabas ko doon ay ipinilig niya ang ulo dahil sa kanyang natamo na sugat. Pagsugod naman ito ay sinalubong ko rin siya ng mas malakas na suntok. Basta ko na lang naramdaman ang pagnanais na matalo ito. Bigla namang sumibol sa aking kagustuhan ang labanan nito para mawala ang salot dito sa aming bayan. Sinalubong ko siya ng suntok at isang sipa. Sumalpok naman ang katawan nito sa katawan ng puno kaya hinabol ko pa rin at ang hawak kong buho ay pinutol ko sa gitna ng aking tuhod. At nang naroroon na ito ay nasaktan sa pagkakahampas niya sa punong kahoy ay sumalida ako upang itarak sa puso niya ang hawak kong buho na aking pinutol sa gitna. Tinamaan ito sa puso, kabaryo. Kaya naman halos sagpangin ako ng malababoy ramo. Pero ang kaputol ng buho ay isinaksak ko naman sa kanyang mata. Sumigaw ito ng gusto dahil sa tindi ng sakit. Pero kailangan niyang mamatay dahil kung hindi ay mauubos ang mga tao dito. At yun ang hindi pwedeng mangyari. Kaming mga tao ang may karapatan dito sa aming lugar. Pwede silang manirahan dito pero wag silang papatay. Dahil hindi pwedeng mangyari na kami pa ang susuko sa mga katulad nila. Hinugot ko naman ang kaputol ng buhos sa kanyang mata dahil itinarak kong muli iyon sa dibdib niya. Pareho na ngayon na nasa dibdib niya ang kaputol nito. Nagsuka naman ito ng dugo. Kaya naman lumayo ko sa kanya. Pinipilit niyang bunutin ang mga nakatarak sa kanyang dibdib. Pero mukhang hirap na siyang kumilos. Patuloy kasi na bumulwak ang dugo nito sa bibig niya. Hanggang sa maya-maya pa ay mamatay ito ng nakatayo at laylay ang ulo. Napaupo naman ako sa lupa, kabaryo, dahil natalo ko ito. Kahit pa wala naman akong karanasan sa pakikipaglaban. Tila may nag-utos sa aking katawan kung papaano gumalaw at makipagtagisan ng lakas dito. Sa aswang na kung tawagin ay murog. Sabay ng buhos ng ulan ay natalo ko ang isang aswang na kailanman ay hindi ko inakala na magagawa ko. Nagulat naman si Benjo dahil naabutan pa niya ang katawan nito na nakatayo habang wala ng buhay. Hindi naman siya makapaniwala nang ito ang kanyang mabungaran. Isang umaga na nagtungo ito sa aking maliit na kubo. Kwento ko naman sa kanya ang nangyari, kaya hindi siya halos makapaniwala na kahit rin ako ay hanggang ngayon ay nabibigla pa din sa mga nangyari. Alam ko na meron pang nasa paligid kaya dapat ay maghanda muli sa susunod na sasalakay ito. Kaloy, ang ibig mo bang sabihin ay ikaw lang ang may gawa niyan? Ang husay mo nga talaga. Paghanga na wika naman dito ng aking kaibigan. Nagulat nga rin ako dahil kaya ko pala na ako lang. Saka dahil rin siguro yun dito sa mutya ng pangil ng kalabaw. Siguradong hindi ko naman magagawa yun kung wala ito dahil
Ito lang din ang marahil na nagbigay ng lakas sa akin. Pagpapaliwanag ko naman sa kanya. Mula nang nakapatay ako ng aswang na murog, ay naging balita yon sa bayan. Kada magtitinda ako ng sariwa, ay palaging ubos ang mga ito na labis ko namang ikinatuwa. Pero ang inakala ng marami na tapos na ang lagim sa aming bayan ay hindi pa pala. Dahil may isang nilalang pa na naghahasik ng lagim at pumapatay ng mga kalalakihan. Kada sasapit ang dilim, ibang klase ito sa lahat. Kaya naman noong una ay nagtaka kami kung bakit hubad ang biktima at kalahati na lang ang natitira. Malalim na ang gabi noon ng mga oras na yon, kabaryo, at lahat ay himbing na sa pagtulog. Pero dahil sa angking ganda ng naturang babae, ay walang mag-aakala na hindi pala ito tao, kundi isang aswang na ang uri ay mandarangkal. Ang bali-balita ay magandang babae raw ito sa gabi. Kaya naman naakit ang iilang kalalakihan. Aakitin ka nito hanggang sa makipagtalik ito sa iyo. At kapag nasa rurok ka na raw ng iyong organismo, ay doon lalabas ang matutulis nitong ngipin at pangit na anyo. Maging ang mga kukuraw nito ay hahaba at lalaslasin ang iyong leeg para sipsipin ang iyong dugo at kainin ang iyong laman loob, lalo na ang atay. Kaya naman nagkaroon kami ni Benjo ng isang plano. Kinausap ko siya ng mabuti para mahuli namin ang mandarangkal. Pumayag naman siya sa plano naming dalawa. Pinagdala ko siya ng maliit na punyal para naman may tago niya iyon sa kanyang pantalon. Dito isinagawa namin ang plano nang kami lang dalawa ang nakakaalam, dahil baka magalit si Kadante kung gagawa kami ng hakbang. Naghintay naman ako sa isang malaking puno na tiniyak kong hindi aakalain na aswang na may tao roon. Dala ko naman ang isang tabak at maging ang ngipin ng kalabaw na nakakonsagra sa aking leeg. Nang sumapit ang tamang oras at ganap nang nasakop ng dilim ang buong paligid, nagpunta na si Benjo sa kalsada at nagkunwari na lasing ito. Kahit natatakot ito ay ginawa pa rin niya. Matapos lang ang lagim dito sa aming bayan, bigla namang lumakas ang hangin. Lihim pa nga akong tiningnan ni Benjo bago ko naramdaman na nag-init ang aking mutya. Tanda na may aswang sa paligid at hindi nga ako nagdalawang salita. Isang magandang babae ang lumabas mula sa masukal na bahagi para puntahan si Benjo na nagpanggap na susuray-suray pa. Sinalubong naman ito ng babae saka inakay para dalhin kung saan siya lumabas kanina. Nahirapan pa nga itong akayin si Benjo dahil nagkunwari itong lasing. Lihim ko naman silang sinundan ng may pag-iingat. Doon ko nakita na ang ginagawa nito sa mga lalaking biktima niya. Inaakit niya ang mga ito para mabilis na mapatay ng walang kalaban-laban. Kaya naman napaupo ko kung saan nito hindi may kita. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang milagrong ginagawa at nang tansya kong malapit nang magpalit ito ng anyo, tingin ko ay nagiliw naman si Benjo. Ako na ang gumawa ng paraan para mapigil ito sa bala kay Benjo. Dito ko na pinulot ang isang malaking bato. Bago ko ito ibinato sa ulo ng mandarangkal. Sapul naman ito sa kanyang noo, kaya mabilis na umalis ito sa ibabaw ni Benjo.
at palagay ko ay natauhan ito sa aking ginawa. Kaya hinugot ni Benjo ang punyal sa kanya'y nagis sa aswang. Tinamaan naman ito sa braso kaya nagalit ito sa ginawa ng aking kaibigan. At doon na ako lumabas mula sa aking pinagtataguan. Agad namang tumayo si Benjo dahil sa pangit at nakakatakot na itsura ng mandarangkal na iyon. Hubad ang kabuuan nito. Itong si Benjo naman ay kasalukuyang nagsusuot ng damit. Parang tuwang-tuwa ka dun ah. Tukso ko naman dito sa kaibigan ko. Hayop palang itsura niyan. Ang pangit. Saad naman ito sa akin. Pangit pa ba yan? Sarap na sarap ka nga eh. Tugon ko naman dito. Napailing na lang ako dahil nahiya rin ako sa nangyari. Muntik na kasi itong bumigay at kung wala ako, malamang ubos ang atay at laman loob niya. Napatawa na lang ako kahit nasa gitna kami ng alanganing sitwasyon. Nagdikit kaming dalawa para walang maiwan sa amin. Sabay namin itong inatake para wala na siyang kawala pa. Ginamit ko itong tabak sa gilid niya habang si Benjo naman ay sa mismong harap umatake para talagang wala itong kawala. Pero likas na may angking bilis ito. Kaya naman nakailag ito sa pareho naming pag-ataking dalawang magkaibigan. Umaangil ito at halatang gutom na gutom. Kaya naman ito na ang unang sumugod. Pinalihis ko si Benjo para hindi siya madali ng matutulis na kuko nito. Ang bilis ng kilos nito, para siyang hangin dahil sa isang iglap, ay nasa harapan ko na ito. Nagulat naman si Benjo dahil sa bilis ng pagkilos nito. Bigla naman akong inatake ng matulis nitong kuko. Mabuti na lang at nahuli ko ang kamay ng mandarangkal. Kung hindi, tiyak, laslas ang leeg ko. Hinila ko naman ang braso nito para ihagis sa malayo. Nagawa ko naman pero nakabawi rin agad ang aswang na yon. Pasugod na itong muli. Kaya naman hinanda ko na ang aking tabak para puruhan ito sa katawan. Tinanong ko naman si Benjo kung kaya ba niyang makipagsabayan dito. Pero umiling lang ito at naintindihan ko naman. Basta, nandito lang ako sa likod mo. Alam ko naman yan, Benjo. Basta talasan mo pa rin ang pakiramdam mo. Lalong lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga ibon na itim ay nagliparan kaya doon nabaling ang aking atensyon. Kaya naman di ko napansin na parating na ang mandarangkal. Tinawag lang ni Benjo ang aking pangalan, kaya ganon. Pagtingin ko dito ay nasa ere na ang aswang at handa na itong sunggaban ang aking leeg. Mabuti at mabilis rin akong nakailag dahil tinulak ako ni Benjo. Kaya naman sabay kaming nasubsob sa lupa. Wala nang pinalampas na oras ang aming kalaban kaya nakipagsabayan na ako dito. Isang pagtira nito gamit ang kuko na kasing tulis ng isang kutsilyo. Nahawakan ko ang braso nito at sinuntok ko sa kanyang tiyan. Labas ang laway niya dahil sa lakas nun. Pero hindi ko ito binitawan. Bagkus ay tuloy-tuloy ko itong sinuntok hanggang sa dugo na ang ilabas nito sa sarili niyang bibig. Saka ko ito sinaksak ng tabak habang nanlalambot na. Bagsak ang katawan nito. Hiwarin ang kanang balikat ng mandarangkal. Kaya naman hindi na ito makakakilos ng mabilis para umatake. Lumapit si Benjo at pinagmasdan ang itsura ng aswang. Nagpumilit pa itong tumayo pero sinipa ko siya sa may balakang hanggang sa nagpalit ito ng anyo bilang isang magandang dalaga.
Nagmamakaawa ito na tulungan namin siya. Alam kong patibong lang yon para makalapit kami at doon niya kami sasakmalin. Pero hindi si Benjo. Lumapit ito sa aswang na isang magandang babae. Pinigil ko pa ito, pero ang sabi niya ay siya na raw ang bahala. May konting ngisi ang babae habang palapit si Benjo sa kanya. Ang sabi pa dito ng aswang ay tulungan daw siya at tila umiiyak pa. Pero nagulat ako sa ginawa ni Benjo dahil kinuha nito ang maliit na punyal mula sa likod ng pantalon at walang alinlangan niya itong sinaksak nang walang tigil at ang pangwakas ay sa dibdib ng babae. Hindi naman ito nakahuma dahil sa kabiglaan. Kahit ako rin ay hindi ko naman yon inaasahan. Akala ko ay tutulungan niya ito pero hindi pala. Siya ang tumapos sa buhay ng isang aswang na uri ng mandarangkal. Umuwi na kami ni Benjo nang makasiguro kaming patay na ito. Nakasalubong namin ang ilang mga kalalakihan para daw hulihin ang salot. Pero ang nasabi na lang namin ni Benjo ay tapos na kaya magbalik na sila sa kanilang mga bahay. Natuwa naman ang mga ito dahil sa wakas ay wala ng salot na kinakatakutan ang kababayan ko. Hinatid ko naman si Benjo sa kanila kaya nalaman din ni Kadante ang aming ginawa. At imbes na magalit ito ay natuwa pa ito sa aming dalawa. Maraming pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Kaya panatilihin nating maging mabuti ka at tumulong kung may kakayahan. Dahil ang buhay ay walang kasiguraduhan. Kilatising mabuti ang bawat nakikita at kahit bagong kakilala. Kabaryo, nagpatuloy ako sa pagiging tindero. Naging marami rin akong kaibigan. Kaya naman ang sarap sa pakiramdam na marami ang nakapalibot sa iyong tunay na maaasahan. Kailangan mo lang ay pananalig dahil ito ang pinakamabisang sandata para sa lahat. Kabaryo, dito ko natatapusin ang kwento ko. Salamat sa iyo dahil lagi rin akong nakikinig sa mga kwentong ipinapadala sa iyo. Palagi ka ring mag-iingat at more power sa channel nyo. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong inilahad natin ngayong araw.